Binabawi po namin lahat yung salaysay na nagatid namin. At hindi totoo po yung sinasabi namin po manahimik. Apat sa dating mga sundalo ay pumaliktad na. Yan po yung ating pag-uusapan at kung bago lang po kayo dito, huwag kalimutan i-like mga kababayan natin. At upuan na kanta ni Glock 9 ay pinagbabawal niya na itong kantahin sa mga event. Ganyan po guilty. Masakit sa kanilang tenga kahit yung kantang upuan. Pero hindi tayo tatagal. Diretso na tayo dito sa pinakaunang topic natin. Na itong apat sa ilang mga Marines na unang tumistiko na nagkaroon ng delivery ng mali-malitang pera, mga kababayan po natin ay nagre-recant na. At ayon po dito sa eksklusibong interview ni Maris Umali, sila daw ay pinangakuan ng pera, sila daw ay pinilit lang na pumirma sa kanilang mga naunang joint affidavit at doon sa mga reklamo na ginamit para kay Martin Romualdez. So parang nakikita natin yung script ngayon. Tandaan natin, sa suna ni Bongbong Marcos, mga kababayan, sinabi niya nakakasuhan na si Martin Romualdez. Nakapagtaka, bakit itong apat na ito, kung saan sila yung mismo yung nagbanggit ha, ang kanilang affidavit ang ginamit sa kaso ni Martin Romualdez, sila rin yung pumaliktad ngayon. At sila rin yung nagsabi na may delivery sa bahay ni Bongbong Marcos. Siguro, sa mga nanonood sa atin, kung ano yung iniisip ko, gano'n na rin yung iniisip nyo. Pakinggan muna natin. Ikanta mo ma'am at para mabinabawi na po namin yung mga unang salaysay namin. At gusto na namin po manahimik dahil Gusto naming manahimik. Una yan ha, sa ngayon ay tad kami ng mga kaso. tad sila ng kaso. So ngayon, nakikita nyo, ang unang binanggit nila, gusto nilang manahimik, tad sila ng kaso. So ito yung rason kung bakit sila bumaliktad. And syempre, bilang tayo, ordinaryong Pilipino, maniniwala po ba kayo na walang katumbas ito ng malaking halaga? Yung kanilang pagpabaliktad. Sayang po yung kanilang paninindigan. Alam mo, noon sumasaludo na tayo dito sa mga ito. Pero nakakadismaya, no? Hindi pala nila kayang lumaban hanggang sa dulo. Sa bagay, no? Matindi kasi yung pananakot sa kanila. Pamilya nila. Buhay nila. Kaso nila. Nakaraan, nagpiyansa sila Atty. Baligod at iba. Yung iba nainindigan, hindi bumabaliktad. Milyon-milyon ang kanilang piyansa. May banta sa kanilang buhay. Yung sabi nila, hindi daw sila bibitaw at tuloy ang kanilang laban. At itong apat na ito, sabi ni Atty. Baligod, ito daw yung hindi sumama. May sakit daw at susunod na lang sila. Ito na pala. Inasikaso na pala nila yung kanilang recantation affidavit at ang kanilang exclusive interview sa GMA. Ito na pala yun. Kaya hindi sila nagpiyansa. Mga banta sa buhay namin. Kaya pag-isip-isipan namin na binabawi na po namin yung mga salaysay po namin. Hindi sila nagpakita ng mukha sa kamera dahil sa matinding bantaraw sa kanilang buhay. Dala nila ang tigi-isang bagong sinumpaang salaysay. Binigyan din nila kami ng kopya ng video ng panumpaan at inotaryo ang mga ito. Bakit niyo gustong bawiin? Hindi po totoo yung mga ibang sinabi na po namin. Binabawi po namin lahat yung salaysay na nagatid namin. At hindi totoo po yung sinasabi namin sa unang sinumpaang salaysay namin. Actually, inaasahan na natin ito na mayroon at mayroon talagang babaliktad. Si Gutisa, yung unang lumabas, bumaliktad eh. Lalo na, nakulong na si Kong Mike, nakulong si Senator Marcolita, nakulong si Senator Jingo Estrada. Ngayon ay plano pang ipakulong yung ilang mga senador. Senator Bato de la Rosa, patuloy yung pagmamanhunt, impeachment laban kay Vice President Sara. Kaso sa lahat ng mga kaalyado ng mga Duterte. Kaso sa lahat na lumalaban sa korupsyon. Actually, noon pa man, nung unang paglabas pa lang nila, iniisip na natin na may babaliktad talaga dito. Kasi ang laban nila is matirang matibay eh. Ang bigat ng kanilang mga pinapangalanan eh. Mga kongresista, kontraktor, Bongbong Marcos, Martin Romualdez, Saldico, Tolpo. Ang bigat ng kanilang mga pinapangalanan. Diba? ICC.
O si Trililing kasama si Dilima. Ang bigat ng kanilang pinangalanan. At lahat po ngayon nasa pwesto makapangyarihan. Kaya kung may bumaliktad man sa mga Marines na ito, ay inaasahan na natin to. At ako nga, nagdududa pa ako eh. Kahit yung mga sinasabing lumalaban pa ngayon, hindi tayo makasigurado kung gaano sila ka porsigido na ituloy ang kanilang laban. Malay natin bukas, makalawang araw, magbabaliktaran ito lahat. Kasi damay-damay eh. Pati pamilya nila damay dito eh. Eh sabi nila, di ba? Tambak sila sa kaso, gusto nila manahimik. Yan ang rason. Kasi alam naman natin, na kapag nag-recant sila, obviously, lahat na kaso nila, tanggal na. Paldo pa. Doon sa sa salaysay namin to, sa unang salaysay po. Sa affidavit, yung hindi totoo yung sinasabi namin. Bakit nyo ngayon sinasabi na hindi totoo? Pero noon kasi pinanindigan nyo eh. Parang naguguluhan pa kami noon. Tapos, ang nagawa ng affidavit namin po ay hindi kami po. Sa kanilang bagong affidavit, sinabi nilang binabawi na nila ang nauna nilang mga alegasyon laban kina Marcos, Romualdez, Co. at iba pa. Pumirma lang sila sa joint affidavit dahil sa pangakong pera. Una kasi dyan, ma'am, may mga pangako po sa amin. Oh. Tulad ng pinansyal na sinasabi nila po na pwede na po kayong hindi magtrabaho ng 2 taon. Tapos, meron pa kayong security sa pamilya niyo. Kapalit ng ano? Kapalit po sa ginawa na joint affidavit ko. Tatlo sa humarap sa akin ngayon, pumirma ng affidavit sa Office of the Ombudsman na ginagamit ngayon sa investigasyon kay Romualdez at iba pa. Pero kwento nila, nang humarap raw sila sa Ombudsman, pinilit silang pumirma sa sinumpaang salaysay na gawa na rin daw. Tinakot daw silang sasampahan ng patong-patong na kaso. Ang affidavit daw nila ngayon, sila mismo ang nagsulat at walang namilit. So, tingnan natin mga kababayan ha. Kasi, alam ko naman na talagang mabigat yung laban nila. Alam ko naman na mahirap yung laban nila. Alam naman natin na talagang buhay, hanap buhay, pamilya nila yung kapalit sa kanilang paninindigan. And tayo po, personal na nakausap natin sila. And siguro, kung nag-recant sila, ako naniniwala pa rin doon sa kanilang mga unang sinumpang salaysay. Naniniwala ako. Sadyang naduwag lang po sila, sadyang natakot lang po sila, o talagang na-intimidate lang po sila para mag-recant. Gano'n pa man, sayang yung kanilang pinaglalaban kasi kumbaga, ang haba na ng pinaglaban nila eh. Kumbaga, mabigat na yung mga hinarap nilang mga issues, yung mga allegations. Ngayon pa sila magre-recant. Sana po, manindigan yung mga natira, mga kababayan po natin. Total, sinimula na nila. Dapat tapusin na lang nila hanggang sa dulo. Anyway, antayin natin yung sasabihin ng ombudsman. Antayin natin ang sasabihin ni Atty. Valicod. At ang ilan pa sa mga suporta dito sa 18 na Marines. Walang hiyang mga magnanakaw na politiko ito, mga kababayan. Ang tagal-tagal na po yung kanta ni Glock 9 na upuan. Ngayong administrasyon ni Bongbong Marcos at talamak ang korupsyon, talamak ang nakawan sa flood control at hindi lang sa flood control, kundi sa lahat na ahensya ng gobyerno. Pero sa kabila niyan, pilit nila na binabaliktad at pilit nila na binabato kay Vice President Sara. Tingnan nyo ngayon, talagang itong mga magnanakaw na ito ay isang cancer. Sobra po yung virus ng korupsyon sa ating bansa ngayon. Pati yung kanta, pinagbabawalan. Asa ka pa. So, nakikita natin ngayon kung ang kanta na patama po sa mga magnanakaw na nakaupo sa gobyerno ay pinagbabawal, mayroon pa bang demokrasya sa ating bansa? Diba? O bakit nila pinagbabawal? Ibig sabihin yan, totoo
at nasasaktan yung mga nakakarinig na mga magnanakaw. At siguro, ang mga organizer na rin ay kinakausap na kung may event itong si Glock 9, dapat wag nakantahin yung upuan dahil masakit sa kanilang tainga. Walang iyan.